ibig niyo po sabihin na Ginoong Llamas, nagsisimula na ang laban para sa 2028, ngayon pa lang? Of course, no? Yung ibang senador, titingnan nila dahil nasa number 1 sa survey yung akusado. Siyempre, kakalculate nila, mapapahamak ba yung aking political future pag naging presidente ito? No? Yung iba naman ay, ang iniisip nila, dapat hindi maging presidente ito. Kung hindi, kinakailangan ko mag-migrate o umalis ng bansa dahil gagantihan ako nito. Oo. So, hindi ito purely judicial. May element na ito na political. At hindi lang political, yung kanilang political calculation para sa kanilang political future. Pwede mong sabihin na Attorney Maris at saka Gani na napaka-cynical naman. Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba eh. Diba? Nakatira tayo sa labas ng kuweba at ang inuulit ko, yung mga judges mo rito ay mga politiko themselves. No? Okay. Mr. Llamas, Yun naman. Ano ang tingin nyo dito, anong basa nyo rito sa battle, labanan sa mga argumento ni na Attorney CJ Narvasa at Attorney Ligutan, na ipipresenta ba ng maayos yung ebidensya at yung mga testigo at yung hindi ba kayo nagsasawa sa dami ng objection? Well, natatawa lang ako dahil alam naman ni Attorney Maris yan na maraming mga detalye, maraming palitan ng mga technicalities sa isang korte. Pero dahil nga ito ay isang political process din, nakakatawa lang na kinakailangan ng 3 araw para investigahan o tanungin yung isang NBI agent para ma-authenticate ang isang video, no, na yung buong mundo napanood. So, nauunawaan natin na maraming technicalities. Ito ba ay ganito, ganyan. Pero sino bang hindi nakapanood nung sinabi ni Vice President Sara noon? Ikalawa, gusto pang pag-usapan na wala naman daw binanggit na assassin. Ang binanggit lang naman ay ipapapatay. So, yung ganun bang mga nuancing, from vantage point ng aming mga hindi abogado, natatawa lang kami. Yeah. Natatawa lang kami. No? Dahil hindi naman kami mga abogado parang what was that about? Ipapatay ay hindi assassination. No? Yung ganun, di ba? So, ikatlo, yung hindi masyadong nabanggit, dito sa grave threats na ito, ay ang beneficiary dito ay yung Vice President. So, hindi lang siya nag-threaten ng i-assassinate or ipapapatay yung presidente at yung kanyang vice president. Siya yung beneficiary kung sakaling mapatay. No? Yun yung hindi masyadong na-emphasize kanina. Medyo very compelling yun. Hindi ka lang nagte-threaten. Yung tine-threaten mo, kung may mangyari, ikaw yung successor, ikaw yung papalit. No? Tapos panghuli, ay sinusubukan nila itong tignan, parang hindi mo ma-deny Hindi mo ma-deny na nangyari yung threat. Ang paliwanag na lang nila ay meron itong context. Meron itong context at ito ay hindi naman high crime. So ganun yung kanilang parang naratibo, ganun yung kanilang argumentation. Dahil ang kinukumbinsi nila, hindi lang naman yung mga senator judges Ang kinukumbinsi nila, yung mga nanonood, yung mamamayan. Kaya makikita mo yung balancing act dito between the judicial process and the political process. Ayun lang, medyo, siyempre tayo na hindi naman mga abogado, nagiging impatient tayo, no? Dito sa nagiging matagal na proseso. At simula pa lang ito, Yes, yung sinasabi nyo kanina, Mr. Llamas, yung may denial pero wala naman yung assassin. Parang ang tawag sa amin dyan sa law is negative pregnant. Like, it's full of denial with full of admission. But anyway, I will go to another question. Kung kayo po ang political strategist ng magkabilang panig, ano ang pinakamahalagang laban ngayon? Ang laban ba sa Senado o ang battle for public opinion? Nakikinig sila lahat sa iyo. Tingin ko parehas mahalaga. Pero dahil nga ito ay isang political process at yung mga hukom ay mga politiko, yung battle para sa popular opinion ay mas dominant. Theoretically, pagpalagay mo lang hindi na convict si Vice President Sara dahil nga ang laki nung hinihingi, 2/3 At sabi nga ni mismong presiding judge Chis Escudero ay nag-rule siya na 16 yung kailangan, no? Kahit makulong pa yung 2, 3 o 4, no?
So, kung gano'n, ang laki ng kwan. Kaya uphill yung impeachment. Pero kahit hindi siya makonvict, kung lalabas lahat ng ebidensya, lalo na dun sa unexplained wealth, siya ay magiging damaged goods going into the 2028 elections. Dahil for now kasi, siya lang ang nagpakilala as a candidate for 2028. At hindi lang yon, siya yung number 1 sa survey. So, yung number 1 sa survey na yan, pwedeng gumuho yan, no? Pwedeng gumuho yan dahil sa ebidensya. No? Kaya, tingin ko, sa tanong mo, Attorney Maris, ang mas mahalaga rito ay yung popular opinion, yung mga nanonood. Alam mo nyo naman, pag may impeachment, lahat ng Pilipino, abogado. Bawat kanto boy, no? Bawat influencer, lahat yan may legal opinion. No? Nakita ko yan nung impeachment ni Erap at nung impeachment ni Chief Justice Corona. Lahat may opinion. Lalo na ngayon, sa panahon ng social media. Sir Ronald, nabanggit ni partner dito yung public perception o opinion. Tayo sa media, kami sa media at kayo po, matagal na namin kayo na-interview. Ilan-ilan pa lang tayo doon dati sa radyo at sa TV. Pero ngayon, napakarami na pong network ngayon online eh. Ang dami ng political analysts, napakarami ng mga vloggers na nagsasabi nga, wag kayo manood sa mainstream media, dito lang kayo manood sa particular na ito. Pero in general, Correct. yung mga pangkaraniwan nating mga mamamayan na nag-oobserba, walang kulay, hindi maka-DDS, hindi maka-Duterte o hindi maka-BBM, na sila yung maaaring titingin dito. Anong magandang gawin at i-advise sa kanila na panoorin, pakinggan yung tamang at mga nagsasabi tungkol sa mga analyst talaga na kagaya mo na totoo ang sinasabi at hindi dinadaya ang taong bayan? Well, una ay sana hindi ganun kahaba. Ang dami kasing attorney objection, no? Si attorney objection. So, yon ay puntos na yan laban sa iyo. No? Dahil impatient din yung mga tao eh. Kaya nga medyo lamang sinigutan dahil tinumbok na kaagad eh. Ano ba ito? Usapin ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon ka lang nagkaroon ng Vice President na tinreten ng pagpatay o assassination yung presidente at yung kanyang asawa. No? So tinumbok niya kagad. Yun, mamarka yun sa tao. Hindi yung mga objections eh. Hindi yung mga technicalities eh. Ang kung dito, go for the jugular. No? Dahil nga, hindi lang ito korte na naghahanap ka ng beyond reasonable doubt. Ika nga ng mga abogado, Attorney Maris. Hindi naman ito yung ganun eh. Ito ay isang political process as well as a judicial process. No, hindi yung evidence, yung pinakamataas, halimbawa sa isang tunay na korte, ay hindi mo mahahanap dito. No, hindi mo mahahanap dito. So yun yung una na sana ay diretsuhan na. Hindi yung masyadong maraming objections at saka technicalities, no. Ikalawa ay ang problema kasi hindi ko alam paano sasagutin ng defense yung articles of impeachment. Medyo sa botohan, uphill para dun sa gusto ng conviction. Pero sa evidence, uphill para sa defense. Yung nakita ko na sagot nila dun sa 4 na articles of impeachment more than a week ago, walang kwan yun. Walang, pupulutin sila sa kangkungan nun. Yung grave threats daw ay freedom of expression. Tapos yung bribery daw ay hindi naman ang galing sa vice-presidente, sa mga tao lang daw niya. Yung sa confidential fund, hindi daw credible witness si Madriaga, no? At saka yung huli, yung unexplained wealth. Bakit daw sinama si Mads Carpio, yung asawa? No? So yung ganung mga sagot, tingin ko pupulutin sila sa kangkungan yan eh. Pero kung ako rin ang nasa lugar nila, hindi ko rin alam paano sasagutin substantially yung articles of impeachment. Magfo-focus talaga ako sa technicalities. So it's a damn if you do, damn if you don't position para sa defense eh. Pag nag-focus sila sa mga technicalities, impatient yung mga tao. Titignan nga sa kanila, ano ba ginagawa nito mga to? Kung pupunta naman sila dun sa substantial issue para idepensahan, medyo mahirap, hindi ganun kadali. No? Kaya I don't envy itong defense lawyers, no? Pero mas maraming alam diyan si Attorney Maris eh. Actually, ako, pan lang ako eh. Nanonood lang.